Si Leo ay malungkot nang tanggapin ang pusa niyang si Mimi, hinabili nito ng kanyang namayapang ina. Ngunit ayaw niya talagang mag-alaga ng alagang hayop, sa tingin niya, dagdag lang ito ng gawain at alaala ng pagkawala ng ina. Palagi niyang iniiwasan si Mimi, binibigyan lang ng pagkain at tubig para lang matupad ang utos ng ina. Isang araw, habang nag-aayos siya ng kagamitan sa garahe, biglang tumalon si Mimi sa kanyang braso at kinagat ng mahinahon ang kanyang manggas. Habang tinatanggal niya ang pusa na patuloy pa ring nakakagat ng di madiin ay agad napatalon si Mimi sa gulat nang marinig nila ang malakas na boom. Isang sirang makina na kakaayos pa lang niya ay muntik nang tumama ang bakal na natanggal, papunta sa kanyang mukha. Hindi pa siya nakakapag-isip ng maayos nang makita niya si Mimi na nakahiga tabi ng isang lumang kahon sa ilalim ng kama. Laman nito ang mga liham ng kanyang ina na pumanaw na mga mensahe ng pagmamahal at payo na hindi niya narinig noon. Mula noon, napansin ni Leo na palagi siyang sinusundan ni Mimi. Kapag nababagabag siya, pupunta ito sa kanyang tabi at hihimasin ang kamay gamit ang kanyang ulo. Isang gabi, habang naglalakad siya pauwi galing sa pagtitinda ng mga gamit niya, may mga taong masama ang intensyon na lumalapit sa kanya. Biglang nagmiyaw si Mimi ng napakalakas, at sa isang iglap, parang may liwanag na lumabas mula sa pusa. Naging isang anghel ito na katawan ng tao pero ang mukha ay pusa, may mga pakpak na puti. Hindi kita iniwan, anak, boses ng ina ang narinig ni Leo. Si Mimi ang ipinadala kong bantay sa iyo bago ako umalis. Hindi lang siya pusa, siya ang aking mensahe na hindi ka nag-iisa. Pagkatapos noon, bumalik si Mimi sa anyong pusa. Ngayon, hindi na iniiwasan ni Leo ang pusa kundi yakap-yakap ito tuwing gabi. Alam na niya na kasama niya pa rin ang ina, sa pamamagitan ni Mimi, ang kanyang tunay na tagapagbantay.